Hi guys! Maayong hapon sa tanan. Mura na gabi sa gawas, no? Madilim na siya guys kasi nga pa-winter na talaga dito sa amin. So ngayon, we're on the way to the 8 euro shop. Hindi siya shop talaga siya actually. Ano siya, para siyang group siya guys na kinokollect nila yung mga food galing sa store bago pa siya itapon. So, we can buy the food there for 8 euros. Yung 8 euros natin malayo ang mararating. So, tingnan natin today anong makukuha or anong mabibili natin for worth 8 euros. Andito na ako guys sa labas. So, andito na rin yung mga ibang pumipila para sa 8 euro na pagkain. Si Nico and Anika is pumunta sila ng gasoline station kasi kailangan nila mag-fuel ng car. So, mga 30 minutes mag-open na yung door. Hopefully, hindi sila late today. Pero, nung last time na nagpunta ako dito, it was also Monday and Wednesday yata. Parang late sila lagi nag-open kasi yung mga delivery is sobrang late siyang dumarating. Hopefully, today hindi. So, konti lang naman yung nakapila dito ngayon. Ito na yung aking bag, guys. Dalawang bag yan. Yung isa is andun sa loob. Tapos, ready na rin yung aking 8 euros. Sobrang lamig guys and sobrang daming tao ngayon dito sa pila. Dito na side guys, merong ano dyan mga gluten free na mga food. Guys, nakatawid na ako. Papasok ko na sa sasakyan itong mga bitbit ko guys. Medyo madilim. Pasensya naman. Kasi madilim na talaga dito kahit 5 o'clock pa ng hapon guys. So, marami-rami naman akong nakuha for worth 8 euros. And I'm already very happy kasi sobrang dami pa rin guys. Monday na Monday. Sobrang daming pagkain doon and sobrang dami ding tao. Pero tara na guys. Uwi na tayo ng bahay. Pa kami nakauwi guys. Daan muna kami dito sa Tokmanni kasi kailangan kong bumili ng boxes or something storage siya pang organize doon sa aming freezer kasi yung freezer namin binigay lang yun sa amin ng friend ni Nico tapos wala siyang yung lalagyan yung boxes niya sa loob. So bibili ako dito ng container or box na pwede siyang malagay sa freezer. So, bibili ako ng something ganito, guys. Yung hindi naman masyadong mahal. Enough lang na ma-organize yung mga andun sa freezer namin ba. Yun siguro, itong 489 kasi parang maganda naman siya. Makapal siya. Silos Cory. Tapos, gawa siya sa recycled material. Na malaking storage dito guys. So, ganito siya. So, 3 pieces, 10 euros. Tapos, it can stand until minus 40 degrees. Ayan o. So, ito yung bibilhin ko. I think kasali din dito yung cover. I think so. Sini ko guys, bibili din siya ng working gloves. Is that good one? So, ito na yung box na bibilhin ko guys. 3 pieces siya. 10 euros. Guys, winter na gyud. As in. Nag-snow na jud siya. Tinuod na jud ni. Snow na gyud siya guys. Pauli na jud mi sa balay. And finally, mapapakita ko na sa inyo ang mga napamili namin today for worth 8 euros. Sobrang dami pa ring tinapay as usual, which is very good kasi paubos na rin yung tinapay namin sa freezer. Kasi yun talaga yung kinakain namin for breakfast. Tapos baon. Tapos dinner din. Marami-rami din to guys. And nakakuha din ako ng portobello na mushroom na naman ulit. Yung portobello na nakuha ko last time andoon pa sa ref. And pwede ko pa yung gamitin sa pagluluto. So, ako sa ini siyang hawason tanan diri sa butanganan. Tapos, papakita ko sa inyo isa-isa ano-ano mga napamili namin doon for worth 8 euros.
Reality man, bring my mama to me. Everything go break it. Everything go break it. Everything go break it. If I be ordinary president, too, everything go break it. Everything go break it. Everything go break it. If I be ordinary president, make we do the embe dance, so the embe dance, so the embe dance, so the embe dance, so embe dance, so embe dance, so embe dance, so embe dance, so. If you no get person for C2, you go call for help. Oh. No be village or religion matter. Person we care for we. If you reason me well, I'm just more remain. Oh, now who go stand for the youth? Oh, now who go reason us true? Oh, take us back to the root. Kita nyo ba yung nasa likod ko, guys? Almost puno na naman yung aming lamesa. Pero sobrang dami pa rin talaga, guys, ng pagkain. Today is Monday, guys. And napakaraming supply today. And napakaraming ding tao doon sa pila ngayon. Actually, nung pumunta ako doon kanina, mga 1 hour or 45 minutes na lang bago mag-start yung mag-open yung door nila doon sa Havikiruwaka. So, akala ko malapit lang kami. Yun pala, yung mga ibang tao malis lang, tapos bumalik lang sila. So, yung mga friends nila na andun na, yun na lang yung pinapila nila. But it's okay kasi andun naman sila sa pila, nauna naman sila sa amin. Tapos, nung andun ako sa pila, guys, syempre, nakipagtsikahan na naman ako doon. Meron na namang isang matanda doon na Finn. Tapos, ayun, nagchismisan kaming dalawa. Yung tsikahan namin is about sa pagkain. Siya din daw, kumukuha lang din daw siya kung ano yung sapat para sa kanila. And sabi niya, nagluluto din daw siya ng pagkain gamit yung mga ingredients na nakukuha niya doon sa Havikiruwaka. But the rest of the things, kasi nga, hindi siya available doon lahat, binibili niya sa store. Sabi ko, ako din, ganun din ang ginagawa ko kasi nasasayangan ako. Kasi sa kanya na yung biggest thing talaga na nakakatulong sa amin is yung tinapay. Kasi kapag nilagay namin siya sa freezer, it will last longer. Sabi niya, guys, very good daw kasi ganun din daw talaga ang ginagawa ng mga Finns, guys, kasi nagtitipid din talaga sila na pagkain. Tapos yung mga tinapay, usually kapag winter, sinustore din talaga nila yan sa freezer para mag-last longer siya. Sabi niya, mas mabuti daw na bumili doon sa 8 euro compare na bumili doon sa store. Kasi nga sa store, konti lang naman kasi ang mabibili mo for worth 8 euros. Hindi siya kagaya doon sa Havikiruwaka na sobrang dami mo talagang mabibili. So ngayon, guys, isa-isahin natin lahat-lahat kung ano yung mga napamili namin doon for worth 8 euros. Mag-start na rin dapita, guys. So meron akong mga bagong nakuha doon. And meron ding mga old looking na. But you know what? The old looking na yan, hindi ibig sabihin na yung loob niyan isira na. Actually, di ba sa Philippines, kahit na ganito yung itsura, binibenta pa yan siya, di ba? So, marami akong kinuha na naman doon ng mga fruits, may mga vegetables. Of course, yung tinapay, kasi konti na lang din yung tinapay namin sa freezer. May mga berries dito. And meron ding ham para sa sandwich. So, first time ko doon, guys, nakakuha ng or nakabili ng plantain. Ito siya, guys, is andun siya sa Havikiruwaka because yung kanyang skin is nagkaganito na. Actually, hindi pa siya sira. Parang ano lang yung skin niya ba, pero yung plantain naman, makapal kasi ang skin ng plantain. Kaya yung loob nito, I'm pretty sure na hindi pa siya sira talaga. Yan o, parang same lang din sa saging. Actually, may mga saging din doon, pero hindi ako kumuha kasi marami pa kaming saging dito sa bahay. And pwede pa ako gumawa ng another banana cake. Tapos kumuha din ako doon ng pinati or yung spinach, guys. Ito. 3 yung kinuha ko. Yung last week na kinuha ko, guys, actually na-store ko na siya. Nilagay ko siya sa freezer. Kasi itong spinach or itong baby pinati, pwede siyang ilagay sa freezer and it will last longer. Actually, sa mga shops, meron din mga binibenta na mga frozen na mga pinati. So, this is fresh. Pwede siyang actually gawing salad or sa munggo or anything na gusto mong gawin. But yung sa akin is, I want to keep it
para for later use. Kasi pwede naman akong gumawa ng pie or any kind of filling gamit yung pinati or yung spinach. Kaya nilagay ko siya sa freezer. Tapos nakakuha din ako doon or nakabili din ako doon itong para sakali. Para sakali guys, or yung broccoli. Yan gapa pa kayo sa auntie no. Diba si Nico ng fireplace namin guys, naglalagay siya ng apoy. Kaya merong weird sound. Yan guys, diba? Gwapo pa kayo si auntie, Tapos ilahan na ning gibutang dito sa Havi Kirwaka or sa waste food, diba? Wala jud ko'y maingon sa imuha auntie. Gwapa pa jud kay ka auntie, fresh pa ka slab as. Fresh pa slab as. Tapos yan guys, meron din ako nakuhang 2 paprika. 2 lang yung kinuha kong paprika kasi guys, meron pa akong 2 paprika na andoon. So, ayoko naman na itapon yun. Tapos kukuha lang ako ng bago. Hindi ko ginagawa yun guys kasi nasasayangan din kasi talaga ako. And marami din tao doon na gusto ding makakuha ng mga fruits and vegetables. Kaya I only get what we need and what we can cook dito sa bahay. Nakakuha din ako doon ng portobello mushroom. Actually, yung portobello mushroom na nakuha ko last time, andoon pa sa fridge. Lulutuin ko yan for sure bukas. So, abangan nyo yan guys, paano ko gagamitin yung portobello mushroom sa pagluluto. Tapos, meron pa akong nakuha doon na giniling last time. So, pwede sigurong stuffed portobello mushroom, no? Yung giniling is andun pa sa freezer. Nilagay ko kasi siya sa freezer. Tapos, ito nakakuha din ako itong rowoho sipuli or yung sibuyas goods siya, guys. Na sibuyas dahon siya nagagmay ba? Tapos, nakakuha po ko dito unsa man ni si auntie, ha? Parsley man siguro ni siya. Parsley man siguro ni. I think this is parsley. Is this parsley, Nico? I think this is parsley, kunin. I think this is parsley. I think this is parsley, guys. Ay, persilya nga. Ayun, parsley. Persilya. So, parsley, guys. Gwapa pa kayo si auntie, fresh pa kayo sa labas, diba? Imagine na ninyo na, guys. Itatapon na yan dito sa Finland. Pero tayo, hindi natin yan siya itatapon agad-agad. Magagamit pa natin yan. Kaya nga bumibili tayo ng pagkain doon sa 8 euro. So, kumuha din ako doon ng apples, guys. Hindi ako kumuha ng sobrang daming apples, guys. Kasi yung iba na andoon is medyo sira na rin talaga siya. And sobrang dami nga kasing tao ngayon doon. And sobrang dami nilang kinukuha din ng mga fruits and vegetables. So, ito lang yung mga nakuha ko. Tapos yung mga iba na nasa likod ko, guys, na mga tao, syempre nagtira ako for them. I'm sure they also want to get this one. Ito, guys, may plano ako kasi gusto kong gumawa ng apple pie. Pero itong ibang apples, i-juice ko to kasama itong mga oranges or nectarines. Siguro ito, guys. Ambot, ora manig kiat-kiat. Ambot, unsay tawag ani. Basta wala siya ginano citrus fruit siya, guys. Tapos meron din doong lemon. 2 yata yung lemon na kinuha ko. Ito, ingon anak na siya dagway, pero actually okay pa man siya sa sulod. Dili pa man gyud na siya ingon nga kanandaot na gyud, diba? Sayang kaayo. Tapos kailangan namin ng maraming citrus fruits ngayon and citrusy na mga drinks, guys, kasi nga uso na nga ang flu dito sa amin. So this is very good para gawing juice talaga. Tapos nakakuha din ako doon ng Estrella na nuts, guys. Ito ang kinuha ko kasi alam nyo, manonood ako ng Netflix para na ako'y masima-sima. Mo ni akong gikuha, diba? Healthy snack na siya. Or actually, pwede ko rin siyang gamitin for baking, but I think sumsumon na lang ni siya, guys, kapag magtanaw og Netflix. Nakabili din ako doon, guys, ng pulled pork burrito. So, ito yung magiging dinner namin. Gagawa ako ng dinner namin gamit yung ibang tinapay na last time na nakuha ko, guys. Actually, andito siya. Ito yung mga tinapay na nakuha namin or nabili namin doon, guys, last time. So, ito is na-thaw na ito, guys. So, ito yung gagamitin namin.
for dinner plus yung burrito. So, lalagyan ko siya ng palaman guys mamaya. Nakabili din ako doon guys ng tawag nito, nung croissant. Ilang piraso ba tong croissant? 4 na piraso. So, ito yung magiging breakfast namin bukas. Tapos, yung tinapay din na tawag nito, na light bread. Tapos, sobrang daming tinapay guys. First time ko rin makabili or makakuha doon ng fettuccine fresh na pasta. O, diba? So, siguro tomorrow gagawa ako ng portobello na may feeling na something tapos with pasta, no? Para na siya pair ba? Siguro yan ang gagawin ko. Let's see. Kung unsay magamaan na to gamit ng fettuccine, guys. Himuon na siguro na itong Asian style kay di man ta Italian. Di ba ko kabalo guys, pero kabalo good siguro ko, pero wala man kay ko'y idea kung unsaon siya, but mangita lang to sa YouTube unsay maayuhon nga pwedeng kuan maluto ana no. So guys, naka ano din ako doon, naka deck watch. Naka deck watch. Ay mali ito guys, ito oh. Hindi ito yung price niya ha. Yan o, 223. Hindi ito yung price niya. Kasi ito banani chiquita. Hindi man ito chiquita. Hindi man ito banani. Tapos hindi rin ito yung kanyang price guys. 75 cents. Kasi kiwi. Kiwi guys is kiwi. Yan siya sa finish. Yung banani is saging. So mali lang yung lagay ng tag dito. Actually, the reason na andun siya sa Havi Kiruwaka kasi na-open na siya, na ganyan na siya guys. Tapos yung ibang ano niya, blueberries, ayun o parang nalamog na siya ba. Kasi nga napaka-sensitive nga ng blueberries. So of course, ito, pipiliin ko yung mga maayuhon pa og dagway na mga auntie dere, og si uncle og si auntie. Kay katong daoton na uncle og auntie, dili na nato na siya apilon og kaon kay dili naman pud mo kaon si ani kag ingon ana og dagway guys kay wala naman siya humok-humok gyud. Ingon ko sa inyo ha, dili gyud ta ang mga humokon didto ta sa mga gahion gyud pirmi. So 4 na boxes ng berry yung nakuha ko doon. Actually ito guys, parang nasira na siya. Wala siya nakuan ba, nasira yung kanyang lalagyan guys. O kaya siguro yung ibang laman nito is natapon na. I don't know where it went. Saan napunta. Pero 4 na berries guys, na blueberries ang na kuha ko doon sa 8 euro na Havi Kiruwaka. Tapos dito meron ding donut for Halloween ito. Kinidjud ang ako ang gikuha sigurado guys kay I know I can use this for cooking and baking. Kasi ito siya, it's a butter and this is a vegan. And alam niyo ba guys, bakit siya napunta doon sa waste food? Actually, yung expiration date niya is, ayan o, January. Kasi dito nauna ang date, ang paiva, ang araw. So, day, month, and year. So, this is 16/1/24. So, this is January 16, 2024. Next year pa ito mag-expire. Alam nyo ba bakit siya andun sa Havi Kiruwaka? Napakaliit ng kanyang problema. Nilagay na siya para ibasura. Kasi guys, nagkaganito na siya sa gilid. O, meron siyang ganyan o. Maliit lang siya na damage. Maliit lang siya na scratch dun sa kanyang packaging, hindi na siya papasa doon sa kanilang quality control sa store. So, usually yung mga namimili, hindi na rin nila ito bibilhin. Diba? Syempre, kapag ikaw namili ka, gusto mo talaga yung maayos. Pero actually, maayos pa siya. Yung problema niya lang is yan. But, their standard is so high. So, ayan, tatapon na siya. Diba? Sayang masyado and marami akong pwedeng paggamitan nito. Actually, yung butter na nakuha ko last time, meron pa kami dyan sa ref. Hindi pa siya naubos. Kasi nga, marami din akong butter na nabili before ko nabili yung galing doon sa Havi Kiruwaka. So, what comes in guys to our fridge, yun talaga yung inuuna namin gamitin. And, lagi naman na tinitingnan din namin yung Paiva Mara or yung date of
kailan siya magiging valid. So, yun talaga yung inuuna namin, guys. Pero ito is napakasayang talaga. Sa napakaliit na problema, sa napakaliit na damage, ayan, itatapo na siya. Buti na lang talaga at doon sa Havikiruwaka or sa waste food is binebenta nila ito for just worth 8 euros. Itong lahat ng ito, guys, ha. Hindi lang ito. Lahat ng ito, guys, na nasa table ngayon na pinapakita ko sa inyo, these are just worth 8 euros. Tapos, meron din akong naano doon na mga yogurt, guys. Tingnan nyo to. Mag-expire siya ng 2/12/23. So, December 2, 2023. Alam nyo bakit siya napunta na siya sa waste food? Kasi, guys, nasira na siya. Yan, oh. Yan, una. Nakrack na si auntie. O, diba? Kaya di naman daw maayuhon si auntie. Mona, i-let go na lang. Diba? Sayang, ilabay na. Sayang kayo. Pero lami, rabajud kayo ni siya na yogurt, guys. Actually, murag 2 euros yata ito or 1 euro something itong yogurt na to, guys. So, dalawa yung nakuha ko na yogurt. Ito din, oh. Sarap ito sa breakfast. Sarap to sa breakfast or kahit snack lang, diba? Tapos, meron din silang porka na latiko. Porka na, guys, it's carrot. And actually, this is a Christmas food here sa Finland. Porka na latiko. Marami silang latiko diri, guys. Ang ato ang latiko sa Filipino kay lahi man lastiko. Lastiko. Latiko. O basta latiko, guys, parang carrot box and ang translation niya ano siya pero ano siya, guys? What is really porka na latiko in Finnish? Carrot box. Okay, kunin. Yeah, but I think it's like a mashed carrots mixed with something else. Yun yung porka na latiko. Tapos nakakuha din ako doon ng Oatly na milk. This is oat-based. This one, guys, is oat-based siya na gatas. Yan. So, pwede ko na yan laklakin tonight. Kasi dito, guys, kapag may nakukuha talaga akong gatas, yun talaga yung inuuna naming inumin, yun talaga yung inuuna naming ubusin. So ito, guys, sobrang daming pagkain sa mesa namin, di ba? May enjoy ko na naman yung juice namin. So yung tawag nito mga pinati, guys, I think ano ko siya, i-freeze ko na naman siya o kaya gagawa ako ng munggo. I think meron akong munggo. Hindi ko lang talaga makita saan yung mga ibang pagkain ko ba. Kasi nakapack yung mga dry goods, guys. Hindi ko pa siya makita. Kasi marami pa rin kasi talaga kaming boxes na hindi namin ma-open. Pero hindi naman yun masisira kasi naka-sealed pa yun. So, ito, diba? Sobrang dami, guys. Dami-daming pagkain. Ito, oh, meron akong nakuha dito na pula, guys. Sa atin, sa Filipino, guys, ang pula, red. Dito sa kanila, double L, pula. It's a, what is pula? It's a bun, right? Yeah, I think it's a sweet bun in English translation. Parang siyang cinnamon, ganun. Kasi, tapos meron siyang, halo na cardamom, guys. Kasi dito sa Finland, or dito sa Scandinavia, mahilig sila mga halo ng cardamom seeds sa kanilang mga baked goods. Tapos sobrang dami kong naharbat din doon ng mga tinapay. Iba't ibang klaseng tinapay. So dito, kumuha ako nitong light bread. Kasi si Anika gusto light bread. Tapos itong mga, tawag nito, Ruiz Lepa. Yan o, Ruiz Lepa ito siya, guys. Or yung gawa sa rye. Rye bread siya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Ruiz. Tapos, ano ito? Parang mixed ito siya. Classic. Meron din siyang Ruiz and ano bang ingredients meron nito si auntie, ha? Kawra siya, guys. Gawa siya sa oats. Ito, gawa siya sa oats. Ito yan din, gawa siya sa oats na tinapay. Ito, gawa sa rye. Ito, gawa siya sa kawra din or oats. Yan o, meron pa siyang oats. Diba?
So, dalawang ganito ang kinuha ko na klase. Kasi light din ito guys. Yung Kaura tsaka yung Valia Leipa na white bread, yun lang yung kinakain ni Anika. Tapos si Nico, ang gusto naman ni Nico is yung dark din talaga na tinapay. Kahit ako guys, mas gusto ko rin itong dark na tinapay. Kasi nga, mas matagal siya ma-digest sa tiyan mo. It will keep in your stomach for... Basta matagal siya ma-digest. Kunin Nico? The rye bread takes a long time to digest. Ano siya guys, matagal siyang ma-digest. So, mas matagal siyang mag-stay doon sa katawan mo. So, mas matagal kang busog. So, this is very good while Nico is working kasi nga nasa gubat siya. Actually guys, sabi pala ni Nico, gusto niya rin gumawa ng vlog. But, yun nga, hindi ko alam paano gagawin yun kasi nga, isa lang yung phone namin na okay, pero yung phone niya yung gagamitin niya. But, we will show to you para makita niyo rin kung anong ginagawa niya rin sa gubat. So, ito guys, sobrang daming rye bread. So, 4 ito guys. Isang pack ng ganito, alam nyo ba, this is about 1 euro and something. Mga about 70 pesos na ito dyan sa atin sa Philippines. Ito, tapos 4. So, sa breakfast niya, 2. Tapos baon niya, 2. O, diba, tapos na. Kaya marami talaga akong ginakuhang tinapay. Kasi nga, parang 6 sandwiches yung kinakain niya a day. 6 na na 1, 2, 3, 4. Ito 4. Breakfast and baon niya lang ito. Ito din kasi 4 lang. Mahal kasi ang rye bread guys. And kahit tinapay lang yan, mahal yan dito sa Finland. Kasi yan din talaga yung pinaka nila, staple nila na pagkain kasama ng kanilang mga patatas. Enjoyin nyo na lang muna guys sa pagtingin. Sorry naman na tiniinggit ko kayo and how I wish na sa atin dyan sa Philippines or kahit saan man sa buong mundo kayo na nanonood ng video ko. Meron din mga havikirwaka guys na binibenta or yung mga waste food o kahit man hindi nila itapon, kahit ipamigay nila guys, kahit hindi din nila ibenta, diba? Kasi naman na matapon siya sa basurahan, it will add up to the basura na meron tayo sa buong mundo. 'Di ba? Sayang naman kasi to, sobrang daming tao, sobrang daming bata na hindi kumakain, hindi nakakatikim ng mga pagkain na to guys, lalo na yung mga bata na nasa war, iba yung pagkain nila, 'di ba? Napakasayang. Sa buong Europe guys, sa buong Scandinavia guys, ang Finland ang may pinakamaraming basura talaga. Pinakamaraming waste food. Basura na nanggagaling sa pagkain. Kasi nga, yung quality ng kanilang standard for selling the goods is napakataas talaga ng kanilang kalidad guys. Kaya, itong lahat ng andito sa mesa, matatapon na to sa basurahan. Hindi na to mabibenta sa store and wala na rin bibili. Kasi napaka-picky ng mga Finns guys in terms sa quality ng kanilang pagkain. But even though Nico is a Finn, hindi siya picky sa pagkain guys. Kasi sabi niya, kumakain daw ang tao para mabusog. Hindi naman siya picky sa pagkain talaga. Pero napaka-importante lang sa kanya na hindi sumakit yung kanyang tiyan, lalo na sa gatas. Dapat lactose-free yung kanyang gatas kasi meron siyang lactose intolerance. Pag nagpunta kayo ng Finland guys, tapos sa mga stores merong mga orange tags. Orange tags guys means na naka-discount na yan sila. And that kind of food is valid until that day or maybe after 2 days or 3 days na lang siya valid. Kaya nila dini-discount. So, kapag may orange tag na ganyan, tapos minsan may nakalagay na -10, -20, -30%, -40%. Sometimes guys, -70%. Parang ipamimigay na lang nila yung pagkain. Tapos, meron silang message dito guys na nakalagay, Sina tet havikista huvikia. You turn waste into good. Diba? It's so amazing.
Ito guys, waste na talaga ito. But we will make use of all of this food ng mga ingredients na nandito sa mesa. Para to nourish our body guys. Kasi hindi pa naman to ibig sabihin na hindi na siya pasado sa standard nila. Itatapon na lang natin. Nakakasad. Kasi the other day, I was watching a video ng pagkain sa refugee camp. Doon sa Syria ba yun? It was so sad. Kasi diba they don't have any other options. Even though it's good food. But yung situation kung saan sila ngayon, napakahirap. So, bakit natin to sasayangin, diba? Napakasayang at napakarami nitong pagkain, guys. Itong berries, I'm sure mauubos ito agad ni Anika. So, ang gagawin ko is isa-separate ko yung mga nadaot na ng mga anti-berries diri kay warag dili na gyud siya maayhon sa pananaw. Kasi hindi na rin yan kakainin ni Anika. Si Anika, alam niya yung kakain tsaka hindi ang kakain, guys. She's so picky as well sa pagkain niya, guys. And lalo na sa berries, kapag merong konting lamog lang yan, hindi na yan kukunin. Like ito, nagkaganyan na yan siya. Hindi na yan kakainin ni Anika. Kasi guys, yung berries talaga napaka-sensitive nila. Ayan kapag naganyan na nga yung berries, hindi na yan kukunin ni Anika, guys. So, ako ni siyang lainon. Waon na ako itong mga maayuhon na auntie ug uncle. Ayan, nakumuha na nga si Anika. Ako ito, ana. Diba? Diba? Namili, diba? Namili, diba? Namili talaga yan siya, guys. Kaya, iano ko to para makain na to agad-agad. Kasi si Nico, gusto din ito ni Nico. Actually, dati bumibili talaga ako nito. Ayan, kukuha pa siya, guys. Ayan, namili na. Ayan na. Tura. Nguha naman dahil. Wala pa nahugasan. We need to wash it first. Uy, wala na, guys. Wala na. Guys, ako na yun yung hugasan ko. Warag di yun makahulat akong amo. Salamat ng marami sa panonood ng video kong ito. I will see you on the next one. Make sure na hindi kayo magsayang ng pagkain. Hey! Everything go break it. Everything go break it.